Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at welcome po dito po sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon at muli tayo po ay nagsama-sama upang matuto at madagdagan na naman ang kaalaman natin patungkol sa kalusugan by this program. Alright, di ko na po papatagalin pa at i-welcome po na po ang aking mga nagagandang speaker and also co-host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro at si Doc Eugene Mendoza. Good morning po sa inyo pong dalawa. Good morning po. Good morning. Good Yan. morning po sa ating lahat at masayang umaga at salamat nandito na naman po tayo Amen. para magbigay ng mga actually continue lang natin yung ating naudlot Yes. na heat stroke. Tama. Kaya nawa ay anuhin nyo to, yung talagang pakinggan nyo talaga to, aralin, dahil hindi ito basta-basta na nangyayari sa atin. Biglaan din to eh. Kumbaga sa ay, ano tawag dito? Minsan fatal din to eh. Oo. Opo. Kaya wag natin basta-bastahin. Kaya encourage nyo na yung inyong mga kasamahan at mga kapitbahay at gayon din ang mga mahal nyo sa buhay para manood at makinig ng ating episode ngayong umaga. Amen. Alright, sige po. Maraming salamat po, Doc Julie. Doc Eugene, bati ka muna sa mga live viewers natin. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nako, namamaos po ako. Di ko alam kung anong dahil. Makinig po kayo kahit pinapaus ako ngayon. Yon, oo. Okay, sige po. Salamat po, Doc Eugene. Batiin muna natin yung mga nandyan sa live viewers po natin. Sila Ma'am Mayet Daef, hello po. And also kay Ma'am Blessy May Heronimo at kay Ma'am Rosel James Bentir. Hello po. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat. Ayan. Good morning po, Doc Eugene. Sabi po nila dito. And also, ayan, kay Ma'am Nilda Osiel. Ayan, hello po. At kay Sir Cesar Dejos. Shout out to Makati Central Family at sa aking area, Central East Family. Good morning po sa inyo pong lahat. Kay Ma'am Jenny Suerte. Ayan, hello po, Ma'am Jenny. Magandang umaga. At kay, sino pa ba yung mga nandyan? Si Ma'am Cyril. Aba, nanonood na si Ma'am Cyril And also si Ma'am Helen Kapundan. Good morning. Ayan. At also kay Ma'am Linda Quiñones at kay Ma'am Julie. Ayan, oo. Sa lahat po pala naman nag-celebrate ng birthday dyan, happy birthday. Ayan. Ma'am Muriel Garino, good morning po sa inyo. Ayan, and also kay Ma'am Belia Quiñones and sa mga iba pa po mga nandyan sa mga nanonood pa po sa ating live audience. Ayan, good morning po sa inyo pong lahat. Alright, sige po, matuto po tayo dito po sa ating talakayin. Itutuloy lang natin yung naudlot nating discussion patungkol sa heat stroke. Tulad ng sinabi ni Doc Julie, makinig, matuto, at i-apply ang mga natututunan natin ngayong umaga pong ito patungkol dito sa heat stroke po na ito. Okay? Sige po, ibibigay ko na kay Doc Eugene yung discussion natin for this morning. At alam ko po mga kapatid, naudlot tayo doon sa talakay natin patungkol doon sa treatment. Ano ba yung mga dapat nating gawin patungkol dyan sa heat stroke kapag may nakita na tayong na-heat stroke na. Oo, para at least ay maagapan po natin agad-agaran. Ayan, sige po, Sir John. Buo na lang daw, Sir John. Yan, buo. Yan. Oo. Yung yung treatment po, Yan. siguro magbabago rin mamaya. Tubig muna, ma'am. Ay, may wala pala Yung tubig. Yan. Tandaan nyo po mga kapatid, ito po ay kung meron na. Alright? Kung nakita nyo na, bigla siyang Pero again, kung hindi nyo po alam ang gagawin ninyo,
wag po kayong Magtawag. oo, bigla na lang papasok sa eksena, kung Cry. hindi nyo Sabi nga naman, nila, cry or shout for help. yun, tama. Kung hindi nyo alam, alright, oy, may nahimatay. O, ganun. Tulong. Ganun agad. Hindi yung video muna. Baka nakalimutan nyo na naman yung mga simptomas ng may heat Oo, stroke. yan. Tama, ma'am. Kaya dapat aware po kayo na isang individual ay magkakaroon na nga po ng imminent Heat stroke. heat stroke. So, ang gagawin nyo po, di ba palagi natin ginagawa yan ay pinapahiga. At tapos Yun. ini-elevate po yung dalawang paa kasi yung against gravity, pagka na may heat stroke po kasi, di ba sabi natin dati ay nagda-dilate, lumalaki yung lumen o yung ano ng blood vessels natin. So, babagsak yung BP o blood pressure ng isang pasyente, kailangan ng oxygen yung utak. Pag nakatayo yan, lalo pong babagsak because of yung gravity. Law of gravity, talagang babagsak pababa. At kung ganyan, na-heat stroke na, mahina na po yung circulation at natatalo po yung utak. Kaya nga, tingnan nyo, nagdidelirio na yung iba or confused na. Kaya dapat, pag nakita nyo po yun na hindi na niya alam, meron yung slurred speech, or tanungin mo yung kung ano nangyari sa kanya, di niya maproseso yung isasagot sa'yo. Litong-lito na siya, or nahihilo, yung iba po ay nagdidelirio na. So, pahigain nyo po siya. Ito nakasulat have the victim lie down. Kailangan nyo pong ipahiga. Ano man ang nangyayari, nahirapang huminga o ano man ang kanyang mga simptomas, ay kailangan nyo po siyang pahigain. Tapos, wala po dito nakalagay kasi kung meron po siyang mga tight clothing, kailangan nyo pong luwagan, tanggalin yung botones, yung kwelyo, yung belt, kung yung bra ng babae, tinatanggal po yon habang pinapahiga nyo po. Apply cold compress. Kung naka-ready po kayo, very good. Pero kung hindi, buhusan nyo na lang ng tubig. Yun. Kung meron po kayo dyan, kasi kung nasa labas kayo, pwede nyo nang buhusan ng tubig. Pero kung nandun kayo sa loob na ng, sabi niya dito, use a fan to lower temperature. Kung kagaya dito natin sa atin, ipasok mo sa air-conditioned room para malamig. Pero kung wala naman, ay gamitan nyo po ng electric fan. And of course, di ba sabi ko kanina, elevate the feet. Have victim drink fluids. Pero there are times na kahit anong sabihin mo sa kanya ay hindi siya susunod. Kung talagang critical na po yung kondisyon, hindi mo siya mapainom, baka lalo pang mag-aspirate. Pero kung papunta pa lamang po doon ay nakagaya ng heat exhaustion, pwede mo pa siyang sabihan, sige, humiga ka lang dyan at uminom ka nitong tubig. Painumin mo muna ng tubig bago mo siya pahigain. Pero, ito lang ba? Ganyan, yan lang ba ang ano? Yan, ilan? Ay, wala na. Kasi po sa ibang, sa AFP, ay madalas pong mangyari yung heat stroke. Yung mga sundalo na nagtitraining, pagka nag-umpisa, na naranasan din namin ni Sister Julie. Pag nag-umpisa po kasi yung reception na sinasabi, o yung, ano ba tawag pa sa iba yun? Yung talagang, yung kung kailan yung 12:00 ng tapat, pagagawa sa'yo, yung puro physical yan. Wow. Talagang gugulong-gulong kayo under the scorching sun. At meron pang sasabihin, face the sun. Talagang nakatingala ka sa langit. Mainit yun. Yung mga damit, naka-close collar yon, may belt pa. Wow. Ano ba tawag mo dun sa belt na nalalagyan na ng talagang garrison at saka yung
Oo, naka-suspender ka, Wow. close collar, naka-unroll yung sleeves mo, naka-fatigue, naka-boots, tapos meron ka pang belt. Eh, talaga nangyayari po yun. Expected din naman nila yon. Kaya mula nung mayroong namatay marami pong namamatay sa heat stroke ay may nakabantay na ambulansya. Kaya lang po, there are times, especially when I was assigned in yung lumang Fort Bonifacio General Hospital, dumadating sila, wala na, in shock na po sila yung iba. Kaya Wow. kung bigyan mo sila ng IV fluids, Kulang mahihirapan na. ka na rin. Wow. Talagang mabilisan, nagka-cut down para lamang po maipasok po yung fluids. Ang problema dito sa mga ganyan, pag hinabol mo, yung acute kidney injury. Mm-mm. O kaya later on, nakadialysis na po sila. Kaya sabi ko nga po, hindi po pare-pareho ang pagtanggap ng katawan ng bawat tao. Pwede kang mas madaling ma-heat stroke kaysa iba. Kaya yung individual idiosyncrasies ay magkakaiba. Yeah. So, sabi nga ni Sister Julie kanina, this can be fatal. Kaya dapat pag-ingatan. Kaya, pero sa mga training naman, ay alam na po nila kung anong gagawin. Mm-mm. But, yun nga po. Dahil nga Yeah. sa, ano bang acceptable mortality rate ng 2%, ay talagang meron po talagang namamatay. Kinakarga sila sa mga 6'5". Wala na talagang as in subuhusan mo yung fire truck, talagang di na nila nararamdaman. Kaya later on ay na-adapt na po nila na habang ginaganyan ay talagang ginagamitan na sila ng yung yung hose ng fire truck. Wow. Habang nag-iikot, lahat ng ginagawa nila, binubuhosan sila ng tubig para At sa totoo lang, yung iba ay talagang sinusugaban, pati yung hose para inumin nila yung tubig. Pero, pagka in-shock na kasi, no amount of water, kahit painumin mo na siya, in-shock na siya, bigyan mo ng fluids ay mahirap na pong habulin. Kaya, meron pong nagkakaroon po ng acute kidney injury or whenever they are in shock, mahirap mo nang ibalik. Kaya po, this heat stroke can be fatal. Itong nakalagay po ito ngayon sa monitor ay yung mga nakikita nyo pong nagkakaroon na po yung symptoms of heat stroke, ay pwede nyo pong gawin yan. Pero kung hindi na po nag-i-improve, ay dalhin nyo na lamang po sa hospital para mabilis ang hydration ng ginagawa. Yung ipinupush na po yung fluid para lamang po makarecover. At saka siyempre po, yung patients na ganito, dahil confused po sila, pati yung breathing nila ay nagbabago. Paulit-ulit na nating sinasabi, of all the body organs, yung ating body system ay maglalaan talaga. Yung pinakahuling oxygen sa katawan ay ilalaan niya po sa brain. Pero pag naubusan na po, wala. Kaya pag nagkaroon po ng hypoxia, kulang na po yung oxygen, or anoxia, wala na po talaga, ay makukomatose na po yung pasyente. In 5 minutes, kailangan mo yung maibalik mo yung normal na blood circulation. Kaya nagkakaroon po ng hypoxia pag hindi na po maganda yung blood circulation kasi nandun po yung oxygen carrying hemoglobin. Kaya kailangan mabilisan po ito. Mm. Sa hospital, it's not that easy kasi pag sa hospital, ibig sabihin it's already in his worst stage. Kaya hindi rin, it's not a guarantee na lahat po dito ay nabubuhay. Nabubuhay man sila, yun nga po, meron pong mga complications and some cannot even recover. Kaya ganun po kahalaga yung kaalaman natin patungkol sa heat stroke. Uulitin ko po ulit, sino yung madaling ma-heat stroke? Yung mga elderly,
yung mga meron pong comorbidities with medical conditions like hypertension, diabetes, yung mga nagda-dialysis na, yung mga Yun. may sakit sa puso, yung mga nagkikimo, sila po yung Mhm. exposed po talaga, madali po silang ma-heat stroke. Kaya nga po, sa bagay, logically, hindi mo naman sila dadalhin talaga sa maiinit na lugar. Yeah. Pero sometimes you cannot avoid. Yes. Sa pila, pumipila sila sa gamot, sa bakuna, sa grocery, sa palengke, sa ayuda. Mm. Minsan, kaya nga, it's a good thing na yung mga senior citizens, they are not required to fall in line anymore. Kasi kung may ayuda, hinahatid na sa bahay-bayan. Pati yung kanilang maintenance medication ay dinadala na mismo sa bahay ng mga senior citizens at saka yung mga PWDs. Pero minsan sasabihin nyo, bakit yung mga atleta hindi naman sila na-heat stroke? Mhm. Kasi they are used to it. Maybe every day they are doing that na yung lalo na yung mga tumatakbo ng 21K, kaya nilang hindi uminom ng tubig kahit pinagpapawisan sila. Kasi nga po, yung kanilang body system ay okay pa. Kagaya ng yung sinabi natin sa una, yung hypothalamus, yung thermostat ng katawan natin, at saka yung magbibigay, yung mag-dissipate o magkakalat ng body temperature para bumaba, kagaya ng skin, the muscles, and the spinal cord. Kung lahat po dito ay gumagana ng tama, ay hindi sila magkakaroon ng problema. But I'm sure those who are running for more than 6 hours ay talaga naman kailangan po nila ng inumin. Kaya nga po, kahit sa mga nag-PPFT ngayon, meron pong water stations na during the jogging, you can sip water while jogging. Meron kang kukuhanin na tubig. Hindi kagaya noon sabi nga nila, nagbabaon ng asin yung iba. Or even before they start running, meron na po silang inilalagay na asin sa bibig. Kasi kung mataas yung sodium chloride sa iyong katawan, it will preserve the heat. Hindi ka masyadong pawisan. Pero, ang danger din yan, pag later on na tumatakbo ka, if you are not perspiring, hindi mo ma-dissipate maigi yung pagtaas ng temperature mo. So, you also need water. Kaya nga nauso yung mga commercialized electrolyte water available in a plastic bottle na nakalagay electrolyte water na sinasabi it can replace yung nawawala sa iyo. Lalo na yung mga taong pawisin, sila po yung mas madaling ma-dehydrate. Kasi there are people na hindi naman talaga pawisin. I myself, hindi po ako pawisin. Natatapos namin yung 3.2 mile run. Hindi basa yung aking t-shirt. Pero yung iba, pati yung undies nila ay basang-basa as in, pwede mong pigain. Wow. So sila yun po yung nangangailangan ng tubig during the jogging. Okay? Yun. Kaya mga kapatid, no, kaya maganda ma-take note nyo lahat ng mga sinabi ni Doc Eugene. Ito, sasabi niya nga, tulad din ng sinabi namin last time, yung heat stroke naman, hindi naman yan agaran na parang stroke na mangyayari sa'yo. No, ang heat stroke ay meron niyang mararamdaman mo talaga yan na ikaw ay nangihina na, kinakapos ka na sa paghinga, tapos Matutuyuan ka ng ng yun, bibig. Kasi hihingi ka ng tubig. tubig, yun. Yeah, kaya nga minsan ang problema nga lang, yun nga, kung depende sa lugar, kung ano ang activity pa ginagawa mo, kung talaga nasa tirikan ka ng araw, tapos hindi ka sanay sa araw. Kaya marami po talagang mga factors. At kung ganun man, like for example, ganito rin naman po yan, kung ang activity po ninyo talaga ay
meron kayong activity na palaro sa tirikan ng araw. So talagang dapat maghanda na, no? Maghanda na ng mga ganyang klaseng mga kagamitan. At higit sa lahat, yun nga yung sinasabi namin, madalas kasing nangyayari, mga kapatid, no? Imbis na agaran na lunas ang ibinibigay, ang nauuna yung video eh. Oo. Ano to? Binibidyo muna eh. Beware ha, Oo. beware. Sabi natin kanina, as much as possible ay tubig. Huwag Mm. kayong magbigay ng yung mga commercialized na Yun, kagaya ng tama. Gatorade. Kasi may caffeine po nun. Diuretic din po siya. So it's not good for hindi tama na bigyan nyo po yung isang tao na dehydrate, bigyan nyo po siya ng mga ganon. Tignan nyo po kung anong content po nun. And lalo na, huwag nyo siyang bigyan ng alcohol. Kasi lahat po nito, alcohol and caffeine, will delay heat dissipation. Di ba? Pag uminom kayo ng alak, nag-iinit yung inyong katawan. Mm. So, pag binigyan nyo po ng alcohol, all the more, tataas po yung body temperature niya. Ganon din po yung kape. Di ba? So, diuretic pati yung kape. So, anything with caffeine ay hindi nyo bibigyan. Kape, tsaa, meron po siyang caffeine. Or kahit po yung decaf ay may caffeine pa rin po siya. Yun. Ito po, may tanong po dito si Sir Tito Hermida. Ayan. Sabi niya po, masama po ba sa sobrang pagod sa bike o sa pagbike? Pagpataas po ang road. Kapos ako sa hinga. Pero nakakaya ko naman po. Siguro po sa edad ko na lang po yun. 25 years old lang naman po ako. Sir Tito. Ayan. Ano po, syempre po, pagpataas, mas mataas yung effort mo na Bike. padyak. Magbadyak. Yung ano yan. And habang pataas na pataas po, lalo na kung nasa highland po kayo, mas manipis po ang tubig. Mas manipis po ang oxygen po doon. So, pero kung yung dito sa Metro Manila na pero medyo pag ano lang, same oxygen lamang po. Pero, syempre every time if you go to upper level, mas grabe po yung exertion nyo. So, kaya kayo hinihingal. Hindi dahil po sa kinukulang kayo ng oxygen, dahil sa sobrang exertion nyo para makaabot kayo sa taas. Yun. Kung kinakaya nyo po yan, dahil I guess you've been doing that almost every day. Or nakasanayan nyo na po. Kasi kung kahit kami nitong tatlo, sabayan namin kayo, hindi namin kayo kayang sabayan kahit na mas bata pa kayo sa amin. Kung 25 kayo, tag 26 lang naman po kami. Kahit mas bata po kayo ng mas malayo, kayang-kaya nyo yan kasi nakasanayan nyo na pong gawin. Yun. So, hindi kayo prone sa dehydration, pero depende pa rin po sa temperature. Kung ginagawa nyo yan sa umaga, magkaiba po sa tanghaling tapat. So, kung you are exposed to a hotter temperature, mas maganda magdala pa rin po kayo ng tubig para meron po kayong iinumin habang kayo ay pinagpapawisan. Take note, pag hindi na po kayo pinapawisan, ibig sabihin, nag-uumpisa na po kayong nade-dehydrate. Kasi mag-a-adjust po. Yung sweat glands, hindi na po siya magpapalabas ng pawis. Pagkakulang na po kayo ng fluid. Ayun, alright. So, Sir Tito, kasi siyempre matagal ka na nagbabike talaga eh. O, parang araw-araw mo nang ginagawa yan. Pero siyempre, tulad pa rin na sinasabi namin dito nila Doc Eugene, ang katawan po natin ay hindi naman yan forever na ganun. Oo, siguro dati kaya mo, medyo ngayon naninibago ka na kasi hinihingal ka na, ganun talaga. Hindi naman tayo, hindi naman na pabata ang ano natin, katawan natin. Kumbaga talagang dumarating sa punto na hihingalin ka na rin. Oo, lalo na kung yung bike mo ay normal bike lang, yung hindi na-adjust yung yung pedal. May mga ganun kasi, di ba ma'am, na kunyari pag uphill ka na, i-adjust mo na para hindi ganun na mag-exert ng effort. Pero same thing pa rin naman. Hindi naman dun yung
Kumbaga, yung edad din kasi natin, magbabari rin yan, Sir Tito. Kaya, ingat lang at kung ganon, kung kinakapos ka na, kung nakakaramdam ka na ng hindi maayos, pwede naman tayong tumigil. Bahagya, no? Batuyigil, magpahinga, tapos uminom ng tubig, mga ganyan. So, wag natin pilitin. Baka kasi minsan kasi ganito yung Doc Eugene na minsan nakala na natin, kaya natin gawin, nagagawa na natin araw-araw, pero yun nga, hindi natin nako-consider minsan yung edad na natin. Nakakala natin kaya pa natin, pero yung katawan pala natin, yung utak, kaya natin. Pero yung katawan natin, hindi na natin kaya. Minsan bumibigay na. Yun. Kaya ingat. Yan. Alright? So, salamat, Sir Tito. Meron pa? Meron pa po, ma'am. Meron pa po tayong mga last. Yan. Mga lifestyle remedies na dapat nating gawin. Okay. Lifestyle and home remedies. Go to a shady or air-conditioned place. If you don't have air conditioning at home, go someplace with air conditioning such as a mall, store, or public library. Kaya mong gawin yan kung merong accessible na mall, store, or public library. Pero sa public library, di ba, silensyo yung lugar na yan. Pero ito rin, ma'am, ano rin kasi ito talamak ito sa mga depressed area. Kung ang bahay ninyo talaga ay bubong tapos yung wala man lang may tawag doon. Ano yon? Walang insulation or Oo. walang bintana, so poor Yan. ventilation. Oo, kasi meron akong kakilala, ma'am, meron siyang baby, tapos na sila, tatay, nanay, tapos baby. Yung bahay nila, kwadrado lang. Talagang pagtanghali, bumababa na lang siya. Hindi na siya hindi sila pwede mag-stay talaga doon. Kasi pag nag-stay sila doon, ay wala talaga. Parang niluluto. Parang ganun ganun ng itsura ng bahay nila. Sa area nga, meron Oo. yung kanilang bahay, yung tagpi-takbi na tarpaulin, wala pong bintana. Kaya makikita mo talaga yung mga bata, hindi pumapasok sa loob. Lalo na during summer. Yeah. Meron po na talagang actual na ganyan na nakikita natin sa area. Pero sabi ko nga, the body will adjust. Yeah. Kung nakasanayan na nila, imaginin mo if they can tolerate the hot temperature. Pero nakakasurvive po sila. Kaya lang, di mo sila ma-blame na yung mga bata talagang nasa labas. Imbes na matulog dahil sa sobrang init. Di ko lang Totoo yan. ma-imagine yung itsura nila during the night. Yeah. Kasi Siyempre, sama-sama na. maalinsangan sa atin, di ba? Correct. Kaya kung ganun man po ang lugar po ninyo, mga kapatid, no, wag na po kayo magpapahinga, lalo na tanghaling tapat. Pero di ko rin alam kung makakayanan ninyo makatulog sa ganun. Pero kung minsan nga, sabi nga ni Doc Eugene, kung nakasanayan na, natulog pa rin doon ng tanghaling tapat, may possible kasi na, yun nga, di mo namamalayan, tulog ka, sobrang init, ayan, na hits na sumobran taas na yung temp. Ang masaklap pa niyan, sa mga depressed areas, hindi rin ganun kadaming tubig. Yun. Wala Kaya, kulang sa ligo. dagdag kulang na sa ligo, kulang pa sa tubig, malinis na tubig na inumin. Yun. That's the reality of life. Sa susunod, cool off with damp sheets and a fan. Kung meron po kayong mga ganyan, well and good. Kung kayo nakakaramdam, yan damp sheets na sinasabi, I doubt sa mga Pilipino kung meron. At saka electric fan. If you're with someone who's experiencing heat-related symptoms, cover the person with damp sheets or spray with cool water. Direct air onto the person with a fan. Pero sa akin, kung nandyan sa banyo, paliguan mo na. Spray ka pa, pumunta ka na sa banyo, magbuhos ka na. Kung meron kang malaking drum, dilublob mo na yung katawan mo doon. Yeah. Sabi niya, direct air onto the person with a fan. Kaya yung, advisable yung mga portable electric fan. Tama. Whenever you go sa mga crowded areas na maiinit, when you are exposed to the scorching sun, or
Kahit, buti nga ngayon yung mga means of transportation natin, kahit nasiksikan, ay air-conditioned na yung tren. Di ba? Opo. Dati hindi eh. Hindi nyo na inabot yung hindi air-conditioned na tren. Di ba yung dito? Yung Opo. hindi Yung naman PNR. air-conditioned. PNR, di Opo. ba? Hindi naman air-conditioned eh. During rush hours eh talaga naman magkakaamoy na kayo sa ano, hindi nyo nga kailangan lumakad. Nakakababa na kayo na hindi lumalakad sa dami ng tao. Overcrowding. At ganun din po sa mga hospitals na sa dami, sa mga public hospital sa dami ng pasyente. Grabe po yung siksikan po doon. Kulang po yung electric fan kahit sa outpatient. Ah, nakikita ko yan sa PGH, sa ah, JR, sa Tondo, sa East Avenue. Ganon din po sa Quirino and Rizal Medical Center. Pero good thing ay as the years go by ay nai-improve po kung paano po nila gawin ito. Kasi dati wala rin pong bubong. Nakita ko yan when I was a medical student. Wala pong bubong yan. Wow. Nakapayong lang sila at walang electric fan. Andun po sila mag-umpisang pumila, madaling araw pa lamang. So marami po talagang bigla na lang nagkukulaps dahil sa sobrang init. Okay? Ayun. Last. Take a cool shower or bath, sabi ko sa inyo eh. If you're outdoors and near shelter, soaking in a cool pond or stream can help bring your temperature down. Siguro, nangyayari, pwede yan sa mga hikers kung meron po silang madadaanan na creek. Doon mo, ibabad mo na yung paa mo doon. Better yet, you can take a bath kung meron. Don't drink sugary. Ito na po yun. Don't drink sugary or alcoholic beverages to rehydrate. These drinks may interfere with your body's ability to control your temperature. Also, very cold drinks can cause stomach cramps. Buti nabanggit po ito. Hindi importante na painumin mo yung na-heat stroke ng malamig. Totoo po yan. Kasi if you are dehydrated, all your body systems cannot function normally. So, pinagyan mo ng malamig na tubig, pwedeng magkaroon po ng stomach cramps na mapaperceive po ng pasyente. Hindi lamang po masakit ang sikmura, sasakit ang dibdib niya, which will complicate more yung heat stroke. Yung sugary, di ba, pagka malamig, pagka matamis, talagang nag-interfere po sila sa dissipation ng body temperature, kahit po yung alcohol. So, wag niyong bigyan ng, yung mga matatanda kasi, baka nagka-hypoglycemia, bigyan mo siya ng tsokolate. Hindi po. Whether it be dehydration or hypoglycemia, bigyan niyo muna ng tubig. Kasi para magkaroon, again, not a cold drink or soft drinks. Kasi magbibigay kayo na naman ng mga juice. Sugary din po yon. Dapat tubig lamang po ang ibibigay nyo. Take note of that po. Yun. Alright. So, dito na po. Wala pa? Wala na. Last na to, ma'am. May mga paalala ka pa. Sige. Meron lang po akong ipaalala po. This data came from the DOH. For the year 2024, there were 426 cases of rabies. Kinagat ng aso o pusa o any other. Pero mostly po kinagat ng aso, and 50% of these patients were bitten by their pet dogs. Ibig sabihin, alagang aso na po nila. And I tell you, yung 426 cases of rabies all died. So it means if you are inflicted with rabies, you are 100% going to die. This is 100% fatal
Kaya ganun po, kaimportante po to. Kung kayo po ay nag-aalaga ng aso, kinalmot, kinagat, dinilaan po kayo, magpabakuna pa rin po kayo. Kasi sabi nga, 50% of those patients, 426 for the year 2024, lahat po sila namatay. Oh, grabe. Kaya po, nagbabahay-bahay na po yung mga health workers na nagbibigay po ng libreng bakuna po para sa rabies para sa inyong mga alagang hayop, yung pusa at saka aso po ninyo ay bigyan niyo po ito ng importansya. Okay? Another one is March 15 was the World TB Day. Sana kung kayo po ay nagkaroon na po ng mga ganitong karamdaman, sana bumalik po kayo para to check kung nakalampas na kayo talaga dito sa sakit na to. Huwag po kayong mahiya, ay madali pong gamutin ang TB. Pumunta po kayo sa mga health centers para malaman kung you are really free from the disease. Ganon din po ang colorectal. March is also a colorectal month, awareness month. Kaya kung meron po kayong mga simptomas na nararamdaman, nawawalan po kayo, ay biglang bumagsak ang inyong timbang, madalas po kayong tibihin o madalas po kayong magtae o yung loose bowel movement. It's constipation or loose bowel movement, may dugo sa dumi, pumunta na po kayo sa mga health centers, pero mas maganda, pumunta na po kayo sa ospital para malaman nyo kung you need additional evaluation or later medication. Any age. Pero po, pagka lumampas na po kayo ng 50, all the more you are predisposed to colorectal cancer. Ganun din po sa mga kababaihan, you should have gone to your OBGYN to have your pap smear or to have your anti-cervical cancer vaccination. Isa pa po, ang tumataas na kaso po natin ay yung tigdas at rubella. Kung hindi pa po nabakunahan ang inyong mga anak, yung mumps, measles, and rubella or MMR, ay pumunta na po kayo. Ito po yung buwan na lahat po ito ay supposedly ay available po sa mga health center. Kaya dalhin niyo po inyong mga anak para hindi po sila, kasi fatal din po yung tigdas pagka mababa yung immune system yung inyong anak. Pagka nabakunahan, if ever they will be inflicted again, even with vaccination, hindi po ganon kagrabe. So mas maganda po na magpabakuna. Again, it's your own conviction. I'm not telling you to do it or I'm forcing you to do it. It's your conviction, but yung mga bakuna po na binibigay po para sa mga bata has been proven safe and effective. So, kung kayo po yung mga anak nyo, I just want you to know, these are given free para, kumbaga, huwag niyong idahilan na wala po kayong pambayad sa doktor. These are given free by the government, kaya you avail of it para po makaiwas po sa sakit. Even the anti-cervical cancer vaccine ay given free kung available po sa inyong area. Kaya you avail of it. Kasi these are preventable cancer diseases. Kaya dapat pumunta na po kayo. Again, this is given free. So kailangan nyo, most of the time, you follow the schedule and the time. And of course, marami pong mag-a-avail po nito. Pipila rin po kayo. Kahit sa private doctors, pipila rin po kayo at maghihintay kayo sa oras ng doktor. So, please don't complain. Nasasabihin nyo, napakaraming pasyente. Talagang ganun yun. Yun po yung price. Libre nga po eh. So, everybody wants a free consultation and free vaccination. So, mas marami pong pupunta. So, ang advice ko po sa inyo, pag sinabi nilang 8 o'clock,
you must be there before 8 o'clock para mas maaga kayong mabigyan ng attention. O, di ba? O, okay pa ba tayo? Okay ba tayo? Dito paki-post na lang po yung hotline. Opo, paki-post na lang ito kung sakasakaling may mga emergency, lalo na sa Taguig. Ayan, yan po ang ating mga hotlines dito po sa Taguig. I advise you to take note of this if you don't have it at home. Pero yung binibigay po nilang kalendaryo, kasama po yan eh. Ilagay niyo po dun sa madaling makita, sa refrigerator. Pwede niyo isulat sa mas maliit na papel, idikit niyo sa refrigerator niyo para may katabi niyo inyong mukha. O yan. Nakalagay po diyan sa lahat ng number yan. Take note of the doctor on call. Meron po silang number po yan. Meron pong sasagot sa inyo 24/7. But beware, if these are hotlines, be responsible. Huwag niyong pinagloloko at gusto niyo lamang pong manubok kung may sasagot sa inyo, that's not good. Okay? Yun, alright. So magandang mga paalala po yon ni Doc Eugene. At itong mga numbers na ito, i-keep po ninyo. Tama yung sinabi ni Doc. Ilagay ninyo sa malalapit na mga... Dapat sa cellphone Yung ninyo. visible, yung sa cellphone. Meron na agad kayo visible. nito. Screenshot nyo na. Lagay nyo na agad sa mga cellphones ninyo. Just in case na kung mayroon man kayo nakita, alam ninyo yung mga tatawagan ninyo. Lalo na dito sa Taguig. Sa Taguig po ito. Pero kung sa ibang lugar naman po, pwede nyo pong siyang i-search, mga kapatid. Kung sa Pasig, kung kayo man ay sa Parañaque. Marikina. Parañaque, So, Las yan. Peñas. This is exclusively for Taguig. Taguig. Sa US, kahit na mga toddlers, alam na po nilang i-dial yun. Yeah. Kaya we can hear na yun lang sa mga toddlers, di nila mabigkas yung yung address. Pero yung GPS kasi, di ba, natitrace nila kung saan galing yung tawag. So, yun na lang pupuntahan nila. Kasi sasabihin ng bata, how old are you? I'm 3. Ganon. Oh, what's your problem? My mom is sleeping. I cannot awake her. Yung ganon. She's been sleeping. Yung ganon. Yung pala na-stroke na yung mother niya. So, iti-trace nila yung number. Hindi, kasi where do you live? Is there anybody with you? None. Yung ganon. Kasi stroke na pala yung mother niya. Dito sa atin, hindi ko lang alam kung gaano ka-responsive yung doctor on call. I don't want to experience it either. Kaya mga kapatid, no, kaya maganda maturuan din natin yung mga natin, anak natin, lalo na kung kailan dalawa sa bahay, kung at least alam nila kung anong gagawin po nila. I-orient po natin yung mga anak po natin kung paano nila, anong gagawin nila just in case na nagkaroon ng ganyang klaseng pangyayari. Okay? May mga katanungan kanina dun sa ating comment section box para baka masagot natin. Ayan. Si Sir Jonard nanonood ulit. Sir Jonard Rivera, happy watching. Yan, kanina. Ayan, yung sa mga batang 8 years old, Doc, exposed sa initan pag naglalaro. Kahit nakapagpahinga na, mainit pa rin ang singaw ng katawan. Okay na po ba yung Doc as long as pinagpapawisan? Yan. Pag pinagpapawisan, pag na-expose ka talagang tataas yung body temperature mo, pag hinawakan mo siya, mainit siya. Pero pagka pinawisan siya, that's the physiologic response. Talagang papawisan kasi nagtatrabaho na nga po yung sweat glands. Yes. Pero kung hindi siya pinapawisan, di paliguan nyo na lang po. Mas maganda paliguan nyo po para hindi rin siya mag-amoy init. Ayun, isa pa yun, Doc. May mga, at least mabuksan natin ang kanilang kaisipan patungkol po dito. Just in case lang po, no? Meron sinasabi si Ma'am Sheila. Ma'am Sheila, may sinasabi siya. Ayan. Hello, thank you po, Ma'am Eugene. Just want to ask to share your link po dahil kapag minsan hindi ko po ma-search yung program nyo. Ayan.
Di ko alam po yan, Ma'am Sheila. Baka itong ano sa church, no? Yung tuwing ano niya, tuwing portion po niya siguro every Thursday. O yan o, Ah, sabi niya kasi dito po sa church namin, chicken pox po. chicken, Meron tayong ano kasi chicken pox na eh. oo. Ay, tanong nyo na lang po sa mga mas marunong po sa akin, Ma'am Sheila. Ay, hindi. Yung kanina, ma'am, yung sinasabi po ninyo, yung dinidiscuss ninyo na tigdas, madaming cases. Ang sagot niya, doon daw sa church nila ay chicken Chicken pox. pox. Okay. Yun. Oo. Okay. Pero yun, ma'am Sheila, maganda po, i-like nyo po yung page namin. Alright? Yung bagong page. Kasi baka ang nakalike pa rin po sa inyo is yung luma. Kaya hindi nyo po nare-receive yung mga notification na bagong nagla-live po kami. So, mas maganda maano nyo po yung yung bagong page po namin, ma'am. Meron na po tayong topic po sa chicken pox. Yun, oo po. Balikan nyo na lamang po din yun, ma'am. Para at least sa YouTube, ina-upload pa rin ba natin doon sa YouTube? Yung mga topics namin. Ayun, sige. So, at least search nyo po yun, ma'am. Lagyan nyo lang doon po, ma'am, impormasyong pangkalusugan, chicken pox. Yan. Para at least ay maano po, mag-guide po namin kayo. Alright? So, I hope, Lalo na yung mga galing po sa Highlands, kagaya ng Baguio, pag pumunta sila dito sa Pilipinas ay pupunta sila sa sa Luzon, ay sila po yung prone talaga sa heat stroke. heat stroke. Kaya tingnan niyo sila, namumula sila pag nandito sila sa Cherry chicks. sa Luzon. Ito pa, ma'am, yung sinasabi ko kanina, yung pagligo nang sila po ay galing sa trabaho, sa pawis, ganyan. Okay lang ba yun, Doc? Kung, yung, parang kanina yung ano niya, Ma'am Rosel Bentir. Yan, kung okay lang ba yun? Kasi minsan yung iba natatakot maligo pag galing sa pagod. Kasi nga daw, baka daw mabulag, baka daw sila po ay mapulmonya, baka daw po sila ay, ano po yung mga lagi nilang sinasabi dyan pag sila ay Ano po yon? mabaliw daw, may bababaliw pa daw eh. Kwentong kutsero lang po yon. Ayun. Mababaliw ka kung magpakalunod ka sa banyo. Pero, kung talagang galing kayo sa trabaho, kagaya ng, ito yung mga talagang exposed sa init. Yung mga drivers, yung mga jeepney drivers, yung mga security guard na nagbabantay sa initan, yung mga construction workers, pagdating nyo sa bahay, ay hindi po masama na maligo po kayo. Better yet, maligam-gam na tubig because that is relaxing. Wala pong bawal po doon. Hindi kayo mabubulag, hindi kayo mababaliw, at lalong hindi po kayo mapulmonya. Mas mapupulmonya po kayo pag hindi nyo pinansin yung katawan nyo natuyuan na po ng pawis. At hindi lang po yon ang amoy ng tuyong pawis, di ba? Yun. Mas maganda po. Pagdating nyo sa bahay, maligo na po kayo. Yun. Yun po yung madalas silang lalo na pag yung mga nagda-drive daw, ganyan, pag galing sa biyahe, uy, huwag ka maligo, mabubulag ka. Or yung mata mo ay lalabo. Yung Yun. sakit ng katawan, huwag nyo pong i-attribute doon sa paligo nyo. Yung driver po, kung 12 hours po siya nakaupo, alin ang masakit? Yung lalo na kung hindi automatic, di dalawang paa po yun. Masakit ang likod, masakit din po yung dalawang binti na palaging ginagamit. At syempre, yung mga arms na nag-iikot ng manibela. So, yun ang araw-araw yung ginagawa. There will come a time na makakaranas po kayo ng sakit. Yeah. Hindi dahil po doon sa paliligo nyo po mula sa trabaho. Alright, sige. So ayun, at least ay nasagot po ang inyo pong mga katanungan at nawa ay mayroon tayong natutunan dyan sa heat stroke muna yan, no? Kaya mag-open na naman tayo ng bagong topic, mga kapatid. If you want a new topic, kung may gusto kayo suggested topics po, lagay nyo na lamang po dyan. Pero ang next topic po natin, tulad nung nabanggit namin last time, since ngayon ay Women's Month, ay yung mga dapat bigyang pansin ng mga kababaihan ng mga examination, lalong-lalo na sa may mga edad na 40s, 30s, or kahit mga anong mga edad.
na dapat bigyang pansin ng mga kababaihan na mga pwede niyong gawing exam para ma-explain ni Doc Eugene para saan ba yung, like for example, pap smear, para saan ba yung breast exam, ano bang pwede natin makuha dyan. So, i-explain po yan ni Doc Eugene para po sa inyo. So that mahikayat po kayo na magpa-exam at makita yung condition po ninyo, mga kapatid. Alright? So again, maraming salamat, mga kapatid, for being with us. Thank you so much, Doc Eugene, Ma'am Julie, sa pagsama niyo po sa amin dito ngayon at natapos natin yung topic nating heat stroke. Baka may huli pang payo ang ating tagapagsalita and also si Doc Julie para po sa atin. Sige po, Ma'am Eugene. Maraming salamat po muli. At sana nga po ay meron po kayong natutunan o nadagdag kaalaman po sa patungkol po sa heat stroke. At Amen. kung meron man kayong makita in the future ay pwede nyo pong i-apply ito. Or Amen. if ever, pwede nyo rin pong ikwento, ituro po sa inyong mga kamag-anakan at mga kaibigan po. At maraming salamat po ulit sa pakikinig at panunood. Amen. Doc Julie. Maraming salamat at natapos na po natin ang telenovela, Hit serye. hit serye ng heat stroke. Maraming salamat, Doc Eugene. At ang masasabi ko lang na maano tayo yung palagi tayong be aware. Aware tayo lagi na mahalin din natin yung sarili natin. Kasi bakit? Kamukha niya mga vaccination na yan, kailangan, yun ang lagi ko sinasabi, kailangan meron tayong, ano tawag dito, record. Kung kailan ka nagpa-ganito. Dahil sa susunod na naman, ang bilis po ng panahon Akala lang natin, nung nakaraang buwan na lang yon, pero actually 1 year na yon. Pero yun po, kailangan aware tayo doon o maging tayo doon sa mga vaccination, maging yan sa tao man yan o sa hayop, kailangan meron tayong record. Importante po ang mga record. Yun lang po, maraming salamat at sa susunod na bukas, ay ang ating doon? Nutrition. Tomorrow. Ayan, alright. So again, maraming salamat, Doc Julie and also Doc Eugene sa pagbigay niyo po ng mga payo para po sa ating mga live viewers. At sana mayroon po kayo natutunan ngayong umaga pong ito. At mamaya, e-air na po in The Baptist Lunch. Keep tuning in, mga young men at young ladies na pwede po makasubaybay po dyan. Maganda makapag-tune in kayo at may matutunan na naman po kayo sa ikalalago ng spirituality po ninyo. Kaya, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.